Hindi na natin mababago ang ating kahapon, pero pwede nating tingnan ang ating mga kahapon upang turuan tayo paano natin titingnan ang ating bukas. A lady came and said, before I went, sabi niya, I thank you, Father, for praying for my son who passed the board exam. And suddenly he cried and said, but I lost my husband. There are things you are in control, but there are things you will never be in control. The life of death of people will never be in your control. Regardless how much you love the person, if the person has its time to go, he will go. Death will come without anybody's permission. Hindi yan magpapaalam. Kung yan ay kanyang panahon para mamatay, mamamatay yan. Ano lang ang sabi ko? Magaling lang tayo mag-share ng problema, pero ilan lang sa atin na nag-share na magandang balita. Kasi gusto natin, kinakaawaan tayo. Malaking bagay na tayo din ay isang source ng inspiration para sa ibang tao. Kung naalaala nyo nung na-stroke ako, syempre, hindi naman madali ang may stroke. Hindi ko nga alam na makakabangon pa ako. Kaya nung ako ay nakahandusay doon, na walang pakiramdam, sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, kung gulay rin lang, patay na. Kung magiging gulay rin lang ako, kunin mo na ako. Bakit? Ay gulay ka nang, hirap ng maging gulay. Alam naman ang ayaw mo maging gulay. Ikalawa, hindi madaling mag-alaga ng may sakit. Hanggang kailan? Kung merong mag-aalaga sa akin, hanggang kailan? Nag-anoint ako ng matanda, 80 years old. 10 taon nang nakahiga. Nung tinanong ko si Lola, Lola, anong gusto mong ipa-birthday sa'yo ni Jesus? Ano sabi niya? Sana habaan pa ni Lord ang buhay ko. Sabi ko, 10 taon na kayo nakahiga. Di ba? Sabi niya, okay lang, Father, okay lang. Ano sabi ng caregiver? Di ko na kaya. Kaya mo pa, pero yung mag-aalaga sa'yo, baka di na kaya. Kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng pera. Pag tayo nagdadasal, isipin natin ang kapakanan din ng ibang tao. Pero the next day, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglaan na lang ako nakakilos. Nagkaroon ng pakiramdam ang paa, ang mga kamay, naitaas ang kamay. Kaya yung doktor na nagsabing, he might not make it, nagsimba. Napahiya sa Diyos. Nagsimba. Sabi ng kaibigan ko, na doktor, sabi, alam mo, si Doc, nagsimba. Sabi ko, ba't nagsimba? Sa milagro nakita sa iyo. Di ko napigilan, sabi ko, kailangan ako ma-stroke bago siya magsimba. Sana siya na lang. Di ba? Mas maganda yung siya na-stroke at nakabangon siya, di ba? Ano? Talagang mapapasimba yun, di ba? Ano? Pero nung natutunan, minsan ang problema mo, nagiging inspirasyon ng ibang tao. If you know how to handle your pain, you can be an encouragement. Do not forget this. Sometimes life is unfair, but God is always good. That's why we bless God. We worship God, not because life is easy, but life is possible. As I've shared this before, faith never makes life easy. Faith makes life possible because we have a God who creates things out of nothing. If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving? You only need to ask. And when you ask, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Because if you can do it, you don't need God to do it. If an 80-year-old woman who is barren can bear a child, is there anything more impossible than that? Yung mga babae, pag nag-40, takot lang magbuntis, di po ba? Ano? Lalo na 80. Imagine yun, may nagsimba dyan, malaking tiyan, 80. Talagang tatanungin ka, Lola, ano nangyari sa tiyan, no? Sabi, Father, nagdadalang tao ako. Grabe ka, di ba? No? Napakahirap paniwala, no? Di po ba? No? Lola, magpatingin kayo, baka tumor yan, di po ba? Ay nanganak, sinong napahiya? Yung bang matanda? Hindi, ako. Sadyang hinihiya ng Diyos ang mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Inuulit ko yun. Sadyang hinihiya ng Diyos ang mga taong ayaw maniwala sa Kanya. You only need to believe. As Saint Augustine said, the gift of faith is to see what you believe. If you believe on nothing, then there's nothing to see. But if you believe on something impossible, that impossible will be made possible. Nabigla ako nung nakita ko yung isang matandang pare. Nagkita kami, ngayon lang uli kami nagkita. Sabi ko agad, Father, buhay ka pa. Mali yung bati ko. Nagulat lang ako, di ba? No? Minsan nakakagulat yung mga bagay na hindi mo inaasahan, di po ba? No? Mabuti hindi niya sinabing,
buti nga, buhay ka pa, di po ba? Sadyang gano'n ang buhay, di po ba? Ano? Kaya yung babaeng nagsabing, I lost my husband, well, it's part of life. Basta hindi mo tinulak sa Cannon Road, di po ba? Ano? Ay. Di ba na? Anong tawag sa atin pag alam mong mali, inulit mo pa rin? May tawag sa iyo. Ang tawag sa iyo ay, wala akong sinabi. Ha? Ang lakas ninyo, ha? Ang tawag doon, mali-mali. Diba? Mali-mali. Makasalanan ka. Naghuhusga ka kagad. My dear friends, my brothers and sisters, learn to laugh at your mistakes because regardless, we are loved for who we are. Amen. Going back to what I've said, the rear view mirror is that small because we are invited to look back, to learn from it, but to look forward knowing we have a God who never fails. Ang inaasahan natin ay ang Diyos na tapat, hindi ang ating mga sarili. Ano po? Kaya nga, pag ikaw ay pinagpala, magpasalamat, magpuri, magpahayag, at higit sa lahat, magkaroon ng pagtanaw ng utang na loob. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, who through the childbearing of the Blessed Virgin Mary, willed in His great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with His blessings all the days of your life. Amen. May you know always and everywhere the protection of her, through whom you have been found worthy to receive the author of life. Amen. May you have devoutly gathered on this day, carry away with you the gifts of spiritual joy and heavenly rewards. Amen. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.